Sugal, droga, street crimes at pamamatsyag 24 oras sa lungsod ng Maynila. Ito ang hatid ng serbisyong AEPD ng Manila Police District. Tunghayan ang ika-61 linggo ng Weekline. Maaga pa lang na ipasakatuparan na ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang MPD District Director, ang mga pagpapatrolyang kailangan ng lungsod ng Maynila noong linggo 8 ng Oktubre. At makikita na rin sa mga lansangan ang ating kapulisan bilang mas pinatibay na suporta sa mandatong mas paigtingin ang police visibility ng PNP sa buong bansa dahil na rin sa gaganaping barangay and SK elections 2023. Noong Lunes, 9 ng Oktubre, pagkatapos ng maagang spot inspection sa mga police stations at mobile patrol, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang traditional Monday flag raising and awarding ceremonies ng MPD headquarters. Muling tugon naman mula sa stakeholders ang naipamalas dahil sa kasipagan pagdating sa crime prevention ng Manila Police District. Kaya naman nakatanggap ang MPD ng mountain bikes mula sa YSGJ Forwarding Corporation sa pamamagitan ng may-ari nito na si Mr. Danilo Legaspi, kung saan siya ang panauhing pandangal ng traditional Monday flag raising activity sa MPD headquarters. May mangilan-ngilan ding hinarap na bisita si Police Brigadier General Dizon sa kanyang opisina pagkatapos ng maagang seremonya sa MPD, kagaya na lamang ni Councilor Boy Isip at iba pang Manileño na nais makipagtulungan sa MPD. Dinaluhan niya rin ang ginanap na second conference meeting tungkol sa ihahandang mga preparasyon sa mangyayaring Feast of Nazareno 2024. At pagkatapos ay diretso naman si Police Brigadier General Dizon sa headquarters ng National Capital Region Police Office para sa 2nd Regional Joint Security Control Center Coordinating Conference kaugnay sa mga preparasyon ng Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ito ay pinangunahan ni Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Regional Director NCRPO, at ni Attorney Jubil S. Surmiada, ang Regional Elections Director ng COMELEC NCR. Hindi pa rin mawawala ang kanyang motorcycle patrol at traffic assistance pagsapit ng gabi. Noong Martes, 10 ng Oktubre, maaga pa lang nasa lansangan muli ang ating District Director para sa kanyang araw-araw na spot inspection and correction, mobile at bicycle patrolling. Pinagtuunang pansin din ang mga administratibong gawain para sa mga kailangang ipasakatuparang pamamaraan sa Manila Police District para sa sustained police operations activity ng unit na ito ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Samantala, sustained motorcycle patrol at traffic assistance pa rin pagsapit ng gabi at pamamaraan upang makitang aktibo ang ating kapulisan sa ipinatupad na oplansita sa buong lungsod. Ipinagmando naman sa araw na ito ni Police Brigadier General Dizon ang isang emergency meeting kaugnay sa pagbisita ng Acting Regional Director ng NCRPO sa MPD headquarters. Ito'y kaugnay ng kanyang isinasagawang pag-iikot sa lahat ng district police offices dahil na rin sa mga napipintong malalaki at makasaysayang kaganapan sa bansa kung saan Metro Manila ang sentro ng mga ito. Nagpaabot din ang ating District Director sa araw na ito ng kanyang taus-pusong pagsuporta sa isinasagawang Manila Halal Food Festival 2023 kung saan nag-deploy din ng mga personal ang MPD at nakiisa din si Police Brigadier General Dizon sa kaganapan sa Bonifacio Shrine, Ermita, Manila, kaugnay ng kanilang week-long celebration. Hindi pa rin mawawala ang kanyang palagiang motorcycle at traffic assistance kinagabihan. Samantala, ginanap naman noong Huwebes ang 3rd Quarter Calendar Year 2023 Regional Law Enforcement Coordinating Committee meeting na pinangunahan ng NCRPO Acting Regional Director sa Hinirang Multipurpose Hall, NCRPO, Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City. Courtesy visit naman ang sumunod na kaganapan para sa ating Game Changer General kay Retired General Alexander E. Querol, ang presidente ng Magsaysay Learning Resources Incorporated sa tanggapan nito sa UN Avenue, Ermita, Manila para sa mga usaping malasakit sa personal ng Manila Police District.
Samantala, host naman ang ating Game Changer General sa ginanap na oath-taking ng mga honorary members ng MPD Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated, kung saan guest of honor and speaker ang dating mayor ng Maynila na si Honorable Francisco Isko M. Domagoso. Isang pamamaraan din ito ng organisasyon upang mas mapalawak pa ang mga programa ng PNP nang sa gayon ay mas matulungan pa natin ang komunidad pagdating sa maintenance of peace and order, hindi lamang sa Metro Manila, maging sa buong bansa. Samantala noong Biyernes, ika-13 ng Oktubre, kumpletong naipatupad muli ng ating Game Changer General ang kanyang araw-araw na pagmamatsyag sa buong Kamaynilaan habang subsob sa mga administrative and operational functions ng PNP. Noong Sabado, ika-14 ng Oktubre, personal na nagbigay ng security coverage and police assistance si Police Brigadier General Dizon kasama ng iba pang personnel ng MPD sa ginanap na 45th anniversary celebration of Jesus is Lord Church sa Quirino Grandstand, Ermita, Manila. Isinabay na rin ang ating Game Changer General ang kanyang mga patrol duties and inspection sa kaganapan. At para sa isang linggong accomplishment ng Manila Police District sa pangunguna ng ating Game Changer General, mula ika-8 hanggang ika-14 ng Oktubre, mahigit 700,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng Manila Police District mula sa ginawang 18 illegal drugs operations at pagkakaaresto ng 31 suspects. May 57 isinagawang illegal gambling operations naman kung saan inaresto ang 127 suspects, habang may 14 na matagumpay na operasyon sa loose firearms kung saan huli din ang 14 na suspects at nakakumpiska ang MPD ng 14 na armas. Ang mga ito ay napasakahan naman kaagad ng kaso sa korte. Mahigit 9,000 patrol operations naman ang naisagawa ng nagkakaisang Pulis Maynila at sa pinagsama-sama nitong mobile, bicycle at motorcycle patrols sa buong lungsod. Halos 5,000 violators naman ang nasampahan ng kaso sa paglabag sa mga city ordinances, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Dedikasyon ang pundasyon ng ating Game Changer General sa kanyang serbisyo publiko. Tunghayan kaming muli sa susunod na linggo dito lamang sa Weekline. Serbisyong damang-dama, serbisyong uunahin ka, serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable police force.